Sa loob ng hospital, hindi lang galing at talino ang supatan ng tunay na tagapag-alaga. Kadalasan, ang pinakamalaga ay ang pasensya at ang kakayahang maghintay at mag-unawa. At ang pagtanggap na hindi palagi tayo ang tama at laging may matutunan mula sa bawat pasyente. At sa ating kasama sa trabaho, ito ang aming kwento. Marina, bakit ang tagal-tagal niyo? Ang sakit na ng tiyan ko pero parang wala kayong pakialam. Sige po ma'am, babalikan na lang po namin kayo ha. Wait lang po. Ate, maghintay lang tayo. Baka wala kasi ang ginagawa. Ang aga-aga, ganyan na naman ang mukha mo. Ano na naman meron? Kasi yung pasyente doon masyadong nagmamadali. Ang aga-aga nakakainis. Bakit? Kanina pa siya doon nagre-reklamo. Sakit daw yung tiyan niya. Sabi ko naman, babalikan ko siya. Pero, ayun, nagre-reklamo na naman. Parang siya lang yung pasyente na pwede nating asikasuhin dito. Sumisigaw ba? Ikaw na nga muna mag-assess ko. Nakabahan ako ng tiyan. Sige. Good day po, Miss Les Matawil. Oo. Ma'am, pasensya na po ma'am, pero ano po nararamdaman niyo? Kanina pa masakit yung tiyan ko. Hindi pa ba halata sa mukha ko? Wala pang nag-aasikaso dito sa amin. So yan. Ma'am, narinig po tayo sa ibang room. Ano po ba yung problema dito? Kanina pa nga masakit yung tiyan ko. Ano ba yan? Naintindihan po namin yung inis niyo, ma'am, pero kailangan namin sundin ang tamang proseso para rin ito sa inyong kaligtasan. Ano yung pasyente kanina? Kaya nga, bakit kayo ito maingay? Ewan ko dyan, kaya natin ang sabi na lang babalikan. Kanina pa nag-reklamo. Nakabaal, huwag kang ganyan. Kailangan naman natin ibigay ang tama na pangailangan ng ating pasyente. Kaya naman natin kumalma. Sige na, pupuntahan ko. Ma'am, kanina pa po malakas ang ating boses. Sulit na po natin ng konting pasensya po, ma'am. Pasensya na naman, yan na naman. Kanina pa kayo. Ma'am, kailangan po natin kumalma kasi hindi lang po talaga ikaw yung pasyente namin ngayon. Ano ba ang pakiramdam ni ma'am? Abdominal pain. Masakit po masyado yung tiyan niya. Yan yung nire-reklamo niya kanina pa. Okay, andun na si Doc. Tawagin niyo na si Doc. Ikaw na bahala ha. Sige, ma'am. Today daw, may new patient po tayo sa female ward room 303 po. Anong symptoms? Abdominal pain po, Doc. Sige, puntahan natin. Thank you po. So, wait lang po natin si Doc, ma'am. Papunta na po siya. Morning! So, good morning po, Doc. Meron tayong pasyente po sa Miss Leslie po. And assess ko na po siya so abdominal. So, meron po siyang acute abdominal pain po. And then, assess ko na po kanyang pain scale, Doc. So, 8 out of 10. And medyo impatient po si ma'am sa sobrang tagal po namin. Mga pasensya na po kung medyo natagalan po yung pag-accommodate sa inyo po. And relax lang po kayo kasi mas makakasama po yung ginagawa niyo sa sarili po. Okay po? Sorry po, Dok, kung nagagalit ko. Sakit lang po talaga yung tiyan ko. Okay po, naintindihan po namin yung sitwasyon niyo po. Salamat po sa inyo. Ngayon, naintindihan ko na yung pasensya ay hindi lang po para sa sarili, kundi para rin po sa nagmamalasakit. Sa bawat hamon at gulo, natutunan namin na ang pagpasensya ay nagbibigay katahimikan at lakas, habang ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa at malasakit. Sa kombinasyon ng dalawang betod na ito, mas nagiging makabuluhan ang aming tungkulin bilang tagapag-alaga, hindi lamang sa pagpapagaling ng katawan, kundi pati sa pag-aalaga ng puso at damdamin.